Sangginang feel na feel ang kanyang live selling. Pero biglang may umeksenang hindi mine ang isinigaw. Taas ang kamay! Inay ko po! Ang live selling naging live hold up. Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng... Ang isang seller ng bag sa Laguna, nako, hinold up habang nasa live. Sa tulong na closed-circuit television o CCTV na galing sa isang private establishment, nahagip ang mga hold-upper sakay ng kulay orange na motorsiklo. Actually, ma'am, yung may-ari po ang nag-review. So, nakita po, dito po sila lumabas. Sa pool din sa kopya ng CCTV ito ang pagtambay ng mga suspect ilang oras bago sila mang-hold up. Tapos na-review po nung may-ari nung saloon, nakita yung plate number, tapos yung isa po walang helmet. Kaya doon po sila namukaan. Nang ipakita kay Agnes sa kuha ng CCTV ng barangay, dito niya natukoy na ang nagnakaw sa kanya walang iba kundi ang kanilang kapitbahay na si alias Connor. So nung nakita ko po yung picture at may sinabi po siya na ang itsura niyan is ganito, ganyan. So doon na po ako nagka-idea na sabi ko, kilala ko to. Kung yun yung tinutuko niya. Matapos makalap ang mga resibong hawak ni Agnes at ng mga tanod ng barangay Dita, September 9, 2023, nagsagawa na ng follow-up operation ng PNP Santa Rosa, Laguna para mahanap ang mga suspect. Upon the report po, nagkanda agad kami ng investigation. Mag-report sa amin ng biktima. Sunod-sunod na po yung naging action natin. Nagkandak po tayo ng backtracking. So, along the way, naka-captured po kami ng CCTV ng dalawang katao po na nagpipit sa description na sinasabi ng biktima. So, nag-forward tracking po kami sa CCTV. Umabot pa kami hanggang makakuha po kami ng mga CCTV na nakuha po namin yung plaka ng motor. And we trace kung sino yung may-ari. And ito po ay nakarating po kami ng Makati. Ayon sa investigasyon ng PNP Santa Rosa, Laguna, ang kapitbahay ng suspect na si alias Connor ay dati ng kinasuhan matapos siyang masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon na po siya ng kaso ng illegal drugs sa Quezon po. And he was released year 2018. So accordingly, he was acquitted. Dagdag pa sa report, ang naging pake ng mga suspect ay ang 3 million pesos na pera na ikinuwento raw ng tatay ni Agnes kay alias Connor. Base po sa conversation nila, how they planned the robbery incident, ang target nila yung 3 million na kwento po ng tatay ng biktima doon sa suspect na si Connor. So yun ang target nila, actually yun ang pinaka-focus. Wala po kami pera, kuya. Kaya kung mapapansin po nyo doon sa nag-viral na video, ang hinahanap nila yung pera. Ang kasabwat ni Connor na si alias Wax ang nanghiram daw ng motorsiklo na ginamit nilang getaway vehicle. And luckily, we're able to identify the owner. And yung owner po ng may-ari ang na-meet namin at nagsabi na yung motor na yung ginamit niya ng mga suspect ay nandun actually sa residence ng may-ari. And yun nga po, pinakita namin ngayon yung picture ng CCTV and positibo po nilang na-identify na yun nga po si Wax, yung pong anak ng amo. Bukod sa mga resibong nakalap ng barangay Dita at ng PNP Santa Rosa, Laguna, may isang anonymous tipster din daw na tumulong kay Agnes at ipinadala sa kanya mga video ng pagsusurveillance di umano ni alias Connor sa bahay ng biktima. Pare, napakalinis ng lugar. Yung diretsong yun, doon tayo exit. Aba, sir, nakuha mo pa talagang mag-surveillance ha? Iba ka! Dahil sa dami ng mga resibong magpapatunay na sila nga ang mga suspects sa live hold-up, wala na silang takas sa batas. September 11, 2023, alas 3 ng hapon, tuluyan ang sumuko ang mga suspect sa Santa Rosa Police. I think one of the matter na nakapag-pressure sa kanya para lumutang siya. Because nakakaramdam na siya ng mga pulis na sa mga paligid niya na at anytime siguro baka natakot siya na hulihin siya. So kaya napuwersa siya na sumuko dito, sinamahan siya na kanya. Nang araw ding iyon, eksklusibong nakausap ng resibo ang isa sa mga suspect na si alias Connor na kapitbahay ni Agnes. Dala lang po nang nawalan na, hindi naman po talaga naman intention na pasukan. Nahingi po kami ng paumanin dahil matasik na
tawarin nyo kami, bigyan nyo pa po kami ng isang pagkakataon. Ayon sa suspect, sumuko siya dahil hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. Talaga ba? Sisisi po kami, syempre gusto na rin po agad namin makalabas para makapagsimula ang pagbabano nila. Bagamat sumuko na ang mga suspect at naisauli ang ilang alakas, si Agnes buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang suspect. Pero kailangan maramdaman din nila na yung ginagawa nila is talagang meron din talaga siyang meron Consequence. din consequence. Hindi pwedeng say sorry o babay na, go na tayo. Hindi naman pwedeng ganun kasi talagang yung trauma sa akin is traumatized talaga. Pero sa desisyong inilabas ng piskal noong araw ding iyon, pansamantalang pinakawala ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa reklamong robbery with intimidation na isinampalaban sa kanila. So, it's up to the fiscal interpretation na mag-rights nila yun na i-release sila. So, at any rate, we have done our best. We serve the justice for the victim and natulungan namin ma-recover yung mga, although not all, some of the items, and I think the case is very strong against the suspect. Ang lesson ko po, na gusto ko rin po, may matutunan sila doon sa ginawa nila. Hindi lang po ako, kailangan pare-pareho kami. Kasi kung ako lang yung magsasuffer, na sinabi ko lang na okay na, sila is, okay na sila, pwede na silang gumala. So napakasakit naman po na on my part, na sila nakamove on, ako hindi pa. Basta ako nakapag-file na po ako ng reklamo ko. So nasa na po yan, nasa piskal na po. Kumbaga, itutuloy na lang po natin, itutuloy ko na lang po kung ano man po yung nasimulan ko. Ang mga kawatan gagawa ng paraan para makapanglabang pero wag pasisiguro dahil anumang tago, tiyak kayo'y mabibisto. Miss!